sugod finish na. Mag-fix inhaler for fast relief mula sa panadong ilong.
Magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi po sa lahat. At patuloy po tayo sa ating pag-aaral sa ating King James Bible. At alam ko pong bawat isa sa atin ay busy. Maraming mga gawaing sekular. Ngunit alam din po natin na hindi natin pwede pagpalit lamang sa mga sekular na bagay. Yung mga bagay naman na spiritual, no? At heavenly na mga bagay. Kasi po, alam naman natin na yung mga aral sa Bible na iniwan sa atin ng ating Panginoon ay hindi lamang para sa ating mga physical na pangangailangan, kundi para din po sa ating spiritual na pangangailangan. At lalo na po na habang andito tayo sa in this evil world, ano? Kailangan natin pong ma-equip ng mga salita ng Panginoon upang magiging ready tayo sa araw-araw nating buhay sekular. Kailangan natin maging matibay yung inside man natin, ano? Yung tayo talaga, yung real na tayo, yung ating soul, yung ating spiritual life, kailangan magiging matibay in order for us to fight, no? Sa mga temptation at mga hinahagis sa atin, hinahurl sa atin ni Satan na mga bagay. Kaya alam kong sabik na rin kayo na makapag-aral tayo patuloy sa mga Bible, sa ating King James Bible, at may iba tayo ng lesson sa pag-aaral natin ngayon, ano? Bibigyan natin itong isa ring doktrina regarding sa repentance. At alam naman natin na sa mundong ito, no, lalo na sa mga denominations, sa mga religions, mayroong kanya-kanyang pag-intindi ng repentance. Kaya yung series natin, yan yung ating pag-aaralan, Understanding Different Repentance in the King James Bible. Yan yung ating pag-aaral. At baka abutin tayo ng mga 5 series sa ganitong pag-aaral. Isa-isahin natin yung mga major repentance na nangyari sa Bible. At alam naman natin na yung first mention ng word na repentance ay makikita natin dyan sa Genesis chapter 6, ano? Kaya dyan po tayo mag-umpisa ngayon. At yung series natin ay mag-umpisa sa what is God's repentance, no? What is God's repentance or God's repentance? Yung pag-aaralan natin in order for us to understand, no, ng mga susunod pang mga repentance na makikita natin sa Bible. Kailangan po natin malaman ito. Hindi ito basta-basta lamang na doktrina or na truth na dapat natin malaman, dahil pag hindi po natin alam yung mga nangyayari sa Bible, medyo din mahirapan tayo ng mag-intindi ng repentance, no? At alam ko po na yung repentance, yung iba yung meaning sa dictionary pag tiningnan natin. Ngunit alam naman natin po na yung Bible itself, no, can give ng meaning ng word na repentance. Kaya nga bago tayo maghanap ng meaning ng mga ng definition ng mga words na habang nag-aaral tayo ng Bible, dapat po natin na makikita po natin yan dito sa Bible itself, ano, yung mga definition ng mga words na mga importante na makikita natin dito. At kagaya po ng repentance, malalaman din naman po natin sa Bible kung anong kahulugan yan. Okay? So, but actually, yung meaning ng repentance is also applicable sa ating pag-aaral, no? Kung ano yung definition talaga ng repentance. At kailangan din natin, applicable din natin yung tinatawag natin biblical definition ng word na repentance. Kaya be ready, no, sa ating pag-aaral. Have your Bibles. Mas maganda talaga pag nag-aaral tayo, meron po tayong mga Biblia at hindi po natin pwedeng iasa
at alam ko naman meron kayong mga apps sa inyong Bible na naka-download na. As long as it is King James Bible 1611, maganda po yan. Yan po ang ating pinaka-source ng authority, yung Bible na yan. At alam naman natin na sa napakaraming Bible translation sa mundo ay isa yung na-preserve ng ating Panginoon. At alam naman natin na walang copyright yung Bible ng King James Bible, kaya wala yan ng sinasabi nating translation or mga bagong edition dahil nga walang copyright yan. Kaya yung pamamaraan ng Panginoon na ma-preserve yan, hindi niya naipasahan ng law, ng copyright law, yung King James Bible. Unlike other Bibles, translations, na every few years nagkakaroon ng mga translation, bagong edition, dahil meron yan mga copyright law. Ibig sabihin, they can change or they can issue another edition after few years as long as they can present mga 10% changes ng Bible, ng kanilang translation. Kagaya ng, let's say, NIV, pag nagpaglabas sila ng bagong edition, kailangan mayroong baguhin sila at least 10%. Kaya nga makita natin na puro may pabago-bago, may pinapalitan sila sa kanilang mga Bible, sa kanilang mga translation. Kaya nga hindi tayo pwede makarely doon na yun ang preserved Word of God, dahil maraming inaalis, lalo na yung pagka-deity ni Jesus Christ. Ang mga word na blood, kinukuha dyan. Talagang tinatanggal si Jesus Christ sa mga translation na yan. Kaya dito tayo sa King James Bible, dahil alam natin na yan yung preserved Word of God na kanya talagang preserve, para upang ating mabasa at malaman yung kanyang instruction para sa atin sa ngayon, itong dispensation na ito ng grace of God. So, sa ulit, thank you so much sa mga kapatid that are online, na sumasabay sa ating pag-aaral, sa ating mga friends na makapanood din ng video na ito. At alam naman natin, madalas nating sinasabi at inuulit palagi, ng objective ng Bible study na ito, hindi para sa ating mga sarili, kundi upang ma-lift up natin ang pangalan ng Panginoon at ma-preach natin yung tamang gospel sa panahong ito ng dispensation of the grace of God, so that in our little way, maipaabot natin sa karamihan, kung hindi naman sa lahat, ang mensahe ng salita ng Panginoon kung paano tayo maliligtas sa ngayon sa panahon ng dispensation of the grace of God. Kaya ito yung church dito sa Iloilo Dispensation of Grace Bible Church, na nagpipreach na ang kaligtasan sa panahong ito ng dispensation of the grace of God ay sa pamamagitan lamang ng isang gospel. Yung gospel? Good news. Nagiging magandang balita yon dahil nga makakaligtas ng kaluluwa ng tao. At yung good news na yon ay walang iba, walang iba kundi yung nakasulat diyan sa 1 Corinthians 15, 1-4, na si Jesus Christ ay namatay, bayad ng ating kasalanan, at siya po ay inilibing at nabuhay muli sa pangatlong araw upang tayo po ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Okay? So, yan po yung gospel sa ngayong panahon ito ng dispensation of the grace of God, na makakaligtas ng kaluluwa ng tao. Wala na pong ibang gospel. Wala na ibang pang good news na makakaligtas ng kaluluwa ng tao sa panahong ito ng dispensation of the grace of God. Kaya nga po, kung hindi yan ang naituro sa inyo ng inyong mga denomination, na inyong mga religion, kung saan mang church kayo na member, kasi uso-uso talaga ngayon yung membership, pagka hindi yan ang naituro sa inyo na pamamaraan ng kaligtasan, titiyakin ko po sa inyo na kayo po ay hindi maliligtas. Dahil po, hindi magbabago ang ginawa, ang pamamaraan ng Panginoon, dahil lang po sincere tayo, dahil lang po
mabait tayo, dahil lang po member tayo ng church, hindi po yan mababago ang pamamaraan na yan. Kaya kung ang iyong pamamaraan ay tinuro sa inyo upang maligtas, ay tanggapin si Kristo sa inyong mga puso, mag-open kayo na inyong heart. Sabihin ko sa inyo, hindi po kayo maliligtas. Pagka sinabing kailangan maging member kayo ng religion or kanilang grupo upang maligtas, hindi po yan gospel na makakaligtas, at titiyakin ko sa inyo na hindi po kayo maliligtas. Pag sinabi nilang kailangan magsalita ka ng sinner's prayer upang maligtas, hindi po totoo yan. Wala po ni isang Bible verse na magsusupport po ng claim na yan. Kaya hindi po kayo maliligtas yan. Pag sinabi nilang mag-forward ka doon sa front ng inyong simbahan upang mag-repent ng iyong kasalanan sa harapan ng inyong pastor, hindi po yan totoo at hindi po yan makakaligtas ng inyong mga kaluluwa. Kaya po, uulitin ko sa inyo, ang makakaligtas lamang ay yung mananampalataya po kayo na si Jesus Christ ay namatay, bayad ng ating mga kasalanan according to the scriptures. He was buried and rose again on the third day to give us eternal life. Yan po. At yan po sa ulit nakasulat sa 1 Corinthians 15, 1-4. At yan pong tinatawag na Gospel of the Grace of God. Yan sa Acts chapter 20 verse 24. At yan din po yung Gospel ni Apostol Paul na sinasabi niya na kung saan ang lahat ng mga tao ngayon sa dispensation of the grace of God ay hahatulan ng kanyang gospel. Yan po ang gospel, good news ni Jesus Christ na nakasulat diyan sa Romans chapter 1 verse 16. Okay, sana po naging maliwanag. So yan po ang pinaka-objective natin to preach the gospel of the grace of God so that souls will be saved, no? Kung mananampalataya sa gospel na yan. Pangalawa po ay ang pagtuturo ng mga tamang doktrina na kung saan ay ating susundin or application, i-apply natin sa ating buhay. At yan po mga doktrina na po na yan ay nakasulat lamang po sa Sound Doctrine ni Apostol Paul from Romans to Philemon. Yan po ang ating instruction sa mga panahong ito ng dispensation of the grace of God. At alam naman po nato na mayroon din na mga books, other books in time past like Genesis up to Acts chapter 7. Yan po ay instruction para po sa nation Israel in time past sa panahon po ng prophetic program. Yung programa po ng Panginoon na nagsisave siya ng mga lahi ni Abraham, no? Lahi ni Isaac, lahi ni Jacob, at ginawa yang nation na Israel. At sa pamamagitan ng nation na yan ay kukuha siya ng mga tao at yan po ang gagamitin niya upang ma-take back niya ang kanyang kingdom na earthly kingdom na take over po ni Satan mula kay Adam ang control po nito. Kaya nga nakita natin na si Jesus Christ ay kailangan magiging Jew, ang Son of God kailangan magiging Jewish upang sa lahing yan ni Abraham, biological lahi ni Abraham, no, ay makuha balik ng Panginoon ang kanyang earthly kingdom na ngayon under the rule of the prince of the power of the air, at walang iba kundi si Satan. Kaya nga makita niyo ang takbo ng government sa mundo, yung nagpapatakbo sa mundong ito, corrupt government, because yan po ay masabi nating lahat yan ay sistema ni Satan sa panahon ito ng evil world, no, in this present evil world. Yan po ang katotohanan niyan. Kaya at alam naman natin po na mayroon ding instruction ang Panginoon sa Israel din po, sa kanyang covenanted people in the future after po ng ating rapture na members of the body of Christ. Okay. Kaya nga po baba. Kaya nga po dapat po tayong magiging aware ng laman po ng ating Bible po, ano? Yung timeline ng ating Bible, kasi
magiging madali po sa atin ang pag-aaral ng ating Bible kung alam po natin yung timeline ng ating Bible at kung paano po natin yan i-rightly divide as per instruction of God to Paul, no? Na mag-aral tayo ng Bible, it should be rightly divided. Okay? So, sa muli, magandang gabi po sa inyong lahat. At bago po tayo mag-dive in sa ating topic ngayon, ay let us pray. Ama na banal, nagpapasalamat po kami sa iyo ulit sa panahong ito na makapagpatuloy kami na aming pag-aaral ng iyong mga salita. In spite po ng maraming gawain sa secular naming buhay, alam po namin na hindi po namin ito dapat ispasin tabi o kundi magiging mabigyan po namin din ito ng panahon. Higit pa sa lahat sa aming mga dapat gawin na secular dahil ito po ang mga bagay na everlasting na hindi mawawala, hindi katulad ng mga bagay dito sa mundo na alam po naming panandalian lamang. Kaya po, I encourage sa lahat ng mga members ng body ni Christ, members ng church ng dispensation of the grace of God na magbigay po ng nararapat na pag-desire at importansya sa pag-aaral ng salita ng iyo pong mga salita. At salamat at andidiyan po sila patuloy na sumasabay at nagdi-desire po sa pag-aaral ng iyong mga salita. At pinipray din po namin ang aming mga kaibigan na sabay po namin sa pag-aaral na kung hindi pa po nila nalaman kung paano ang kaligtasan sa pamamagitan po ng programang ito ay makaabot po sa kanilang kaalaman, pag-intindi kung paano po ang kaligtasan sa panahong ito ng dispensation of the grace of God. At pinipray din po namin ang mga salita po na yung Bible namin pag-aaralan ngayon, lalo na po sa subject about repentance po. We pray in Jesus' name. Amen. So nasabi ko na, yung pag-aaralan po natin ay ang salitang repentance dahil nga po maraming confusion din po dito dahil nga yung Panginoon din ay nag-repent. So, yung ibang mga ungodly or mga hindi gustong magbigay ng confusion, ginagamit po itong mga verses na ito upang magbigay ng confusion at magbigay ng question, no? Magiging questionably po yung pagiging Diyos. At alam naman natin na yung Diyos ay hindi nagkakamali, wala po siyang mali, walang evil siyang ginagawa. At alam naman natin po na wala siyang dapat i-repent dahil nga po wala po siyang mali, wala siyang dapat hingan ng tawad or magiging remorseful dahil po sa kanyang nagawang kasalanan. Dahil nga po alam naman natin yung Panginoon ay hindi po makakagawa at hindi nakagawa at hindi makakagawa ng anumang kasalanan dahil nga siya po ay perfect, dahil nga siya po ay God, all-knowing. Kaya nga po imposible at hindi po natin makikita sa Bible na ang Panginoon po ay makakagawa ng kasalanan. Kaya nga po alam natin na yung pagka yung Panginoon ang nagrepent, kapag yung God ang nagrepent, alam po natin yon na yan po ay change of mind. At alam naman natin po sa ibang language yan ay metanoia, no? Metanoia. Pero hindi na po natin kailangan pa gumamit ng ibang language, no? Upang malaman po natin yung kahulugan po ng repentance kapag yung ang Panginoon ang nagrepent. At alam naman natin na iba naman yung, kasi po mayroong nagsasabi na repentance, ganun po lahat. Pero alam naman natin po, no, kaya nga pag-aaralan natin yan, dahil pag ang tao naman ay ni-require ng Panginoon na mag-repent, alam naman natin po na may tinutukoy ang Panginoon na kanyang nagawang kasalanan. Kaya nga siya kailangan mag-repent.
Kaya ibig ko pong sabihin, ang word na repentance, na change of mind, is only applicable to God. Ano? Applicable lang po yan sa God. At makikita natin po kung paano ang God mag-repent sa study natin na ito, no? At kung ano ba ang resulta kapag ang God ang mag-repent. At sasabihin ko na po sa inyo ang resulta kapag ang God ang mag-repent, ano? Kapag ang God ang mag-change ng kanyang mind, mag-change ng kanyang action, mag-change ng kanyang plano, ay makikita po natin sa pag-aaral na to ng result po ng kanyang repentance is it will bring salvation and deliverance. Ganun po ang Panginoon pag nag-repent. Magbibigay or magdadala po ng deliverance or salvation. Yan po ang makikita natin sa pag-aaral natin na ito. At iba naman po ang tao pag nag-repent. Ano? Kagaya ni Judas, he was remorseful din during the time, but hindi po yon repentance, na kagaya ng repentance ng Panginoon. Okay? Kaya nga po, ang pag-aaral natin ay ma-focus dyan, ma-differentiate natin yan pagkatapos natin ng ating pag-aaral. Almost mga 5 series po siguro itong repentance na ito, yung series ng pag-aaral natin. So, ngayon, pag-aaralan po natin yung God's repentance, no? Yung pag-repent ng Panginoon. Kaya pupunta po tayo sa ating mga verses ngayon. Let us go to Genesis chapter 6, no? Genesis chapter 6. At babasahin ko po ang Genesis chapter 6 hanggang sa verse 1 hanggang sa verse 5 muna or hanggang verse 6, no? Pero magpapatuloy tayo mamaya sa pagbasa ng iba pang mga verses. Sabi dito, and it came to pass when men began to multiply in the face of the earth, and daughters were born unto them. So, alam naman natin na yung Genesis chapter 5 ay naisulat po dito yung mga genealogy ng mga tao, galing pa sa kay Adan. Makikita natin dito po yung mga anak ni Adan, no? Na dumami, no? Minus dito yung kay Cain. So, in verse 6, sinabi, chapter 6, verse 1, sinabi dito na dumami ang tao sa mundo. Okay? And it came to pass when men began to multiply, nag-multiply yung mga tao in the face of the earth. Bibigyan ko lang kayo ng isang clue, Alam ko naman hindi natin topic ngayon yung flat earth, pero bibigyan ko kayo ng isang clue. Sabi dito, on the face of the earth. Gamay lang, konti lang munang tanong. Yung globe ba mayroong face? So, yung face ay nagsasabi yun ng other side, no? Other side. Face. Like a face of a queen. Yan, yung queen na money, meron yung face, no? Kaya yan ang ating earth. Began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them. Minention dito daughters, ibig sabihin hindi naman sinasabi na walang mga lalaki, but daughters were given special mention in this verse, At malalaman natin mamaya yon kung bakit binigyan ng special mention yung daughters, no? Na hindi na mention dito yung mga lalaki, but daughters were born unto them. Then verse 2, this isang verse ito na kailangan din ng pagsasaliksik, no? That the sons of God saw the daughters of men that they were fair. So, sino yung mga sons of God? No? So, bibigyan ko rin kayo ng assignment. Ito, class nyo kung sino itong mga sons of God. At itong mga sons of God na ito, hindi ito si Jesus Christ. Hindi kasali dito si Jesus Christ because Jesus Christ is the only Son of God. That is singular. So, ito sons of God. And
it is written in a small letter is. Ibig sabihin, hindi ito nagbabanggit tungkol sa God, Son of God, dahil kapag yung Son of God, that refers to Jesus Christ, nakasulat po yan sa capital letter is. Ano? At ito ay nakasulat sa small letter is. At alam natin dito, no? Hindi ito si Jesus Christ. That the sons of God saw the daughters of men that they were fair, and they took them wives of all which they choose. So itong mga sons of God na ito, ay ito yung mga fallen angels. Ito yung mga angels, no? Fallen angels, mga rebel angels, ano? At kumuha po sila ng mga sons of, mga daughters of men. So yung mga fallen angels, yung mga rebel angels na sumamang nag-rebel kay Satan, ay kumuha ng mga anak na babae ng tao at inasawa po nila at nagiging wives nila, nagiging mga asawa nila. So hindi nga natin alam yung isa, baka yung isang angel, yung dami niyang asawa na babae na anak ng tao. Okay? So at alam yung pagtuklas na sa sinasabi ko na yung mga sons of God na yan, mga angels, sa inyo ko ibibigay yan. Alam ko yun kung saan ko ipapakita sa inyo, pero bibigyan ko kayo ng assignment. Tutuklasin nyo yan. So, exam nyo na yan. Kaya, pwede nyo i-post yan doon sa ating mga group chat. Ano, kung ano yung sagot nyo, kung sino yung mga sons of God na yun. Bibigyan ko kayo ng hint ng book kung saan nyo makita yan. Sa Book of Job, makikita nyo yan kung sino yung mga sons of God na yan. Okay? So, sabi niya dito, verse 3, and the Lord said, my spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh, yet his days shall be 120 years. So, since it was spoken by God in this verse, no, God gave them 120 years. 120 years, ano? At sabi niya, bibigyan niya ng tao ng 120 years. Verse 4, at sinabi dito, there were giants in the earth in those days. Why there were giants in those days? Dahil nga, yung mga anak ng mga natural human ladies, ano, nung nasawa na sila ng mga fallen angels, yung mga anak nila ay nagiging giants, nagiging Nephilim. Yan yung tinatawag na Nephilim sa Bible. Okay? Nagiging giants. Kaya maraming giants noong panahon na yon bago ang flood. At yan po yung reason noong panahon na yon kung bakit naman pinabahaan ng Panginoon. Dahil nga yung humanity during the time ay almost magiging extinct na or papunta na ng extinction. Yung human race during the time papunta na ng extinction. Pag sinasabing extinction ay mawawala na, mauubos na, malulusaw na ang humanity, ang human being na create ng Panginoon, dahil nga yung mga tao na babae ay inasawa ng mga fallen angels. At yung nagiging mga anak nila ay nagiging Nephilim, nagiging giants noong panahon na yon. Kaya huwag niyong sabihin na ang Panginoon naman napakalupit. No? Bakit niya pinatay yung lahat ng tao nung panahon na yon sa pamamagitan ng flood? Alam nyo, hindi tao yun pinatay ng Panginoon during the time. They were not human beings. They were half angel, they were half fallen angel, and half human being. Mistiso na yung mga nilalang na yon, hindi yun 100% human. Hindi sila 100% human being. Yung mga anak na babae ng tao at ang anak ng mga sons of God na yon
ay hindi perfect human being. They are not human being. They are giants. They were giants during the time. At yung lahi po nila ay half, kalahati, rebel angel, fallen angel, demons, sabihin na lang natin, no? Half human being. Kaya nga sabihin nyo, bakit ang lupit ng Panginoon pinatay yung mga tao? Hindi mga tao yun. Kaya tingnan mo, ha? Yung tao, yung perfect na tao during the time, iniligtas ng Panginoon. Yung kanyang creation na human being na naiwan. At yan ay walang iba si Noah, ang kanyang asawa, at kanyang 3 anak na lalaki at asawa ng kanyang 3 anak na lalaki. Yan na lang po ang naiwan na human being during the time. Yan yung tinatawag na perfect human being during the time. Kasi, tingnan natin ha, kasi nga yung lahat ng tao, yung lahi nila na contaminated na ng lahi ng mga fallen angels. Yan yung mga sinasabi doon sa Book of Jude na umalis sa kanilang state at pumunta dito sa mundo at nag-asawa ng mga tao, ng mga anak ng tao na babae, no? O parang natulala kayo diyan, parang ngayon lang kayo nakarinig yata niyan, no? So yan yung pangyayari sa Genesis na yan. Kaya maintindihan na natin bakit pinabahaan ng Panginoon noon, nag-flood noon, dahil yung pinatay niya noon, hindi yun mga human being. Tingnan mo. So, yung totoong human noon ay iniligtas ng Panginoon. At sila yun ni Noah at kanyang mga anak at kanyang mga in-laws. Verse 4, patuloy tayo. And also after that, when the sons of God came in. Tingnan nyo, anong nangyari? When the sons of God came in. The word came in. Kung tingnan nyo sa other translation, when the sons of God have sex with the daughters of men. So, yung maganda kasi sa King James, hindi ito bastos ang King James. Yung came in na yan, ang ibig sabihin yan, ay gumawa yung mga fallen angels, gumawa sila ng ginagawa lamang ng mag-asawa. Yan, no? So, sabi dito, when the sons of God came in unto the daughters of men, and they bear children to them. Bakit sila nag-bear children unto the sons of God? Because the sons of God came in. Ibig sabihin, had sex with them, with the daughters of men. The result, they bear children unto them. Nabuntis sila. And they bear children to them. Nabuntis sila, the same became mighty men. So, mga anak nila became mighty, became giants. Okay, nagiging giants, kagaya ni Nimrod, which were of old, which were of old men of renown. Nagiging mga sikat, nagiging mga leaders, nagiging mga kings, yung mga anak nila in time of old. Okay? So, verse 5. And God saw. So, bibigyan ko kayo ng ideya, bakit ganun ang nangyari? Bakit ba ang humanity during the time of Noah, dito sa chapter 6, nung dumami na yung mga tao, bakit ba nagiging contaminated yung human race, yung DNA ng mga tao? Bakit ba sinisira noon? Bakit ba sila inasawa ng mga fallen angels? So, bibigyan ko kayo ng overview sa mga pangyayari. So, ang lahat ng ito, yung pangyayari ng ito,
ay dahil doon sa Genesis chapter 3 verse 15. So alam naman natin na sa Genesis chapter 3 verse 15, nung mahulog si Adan at si Eva sa temptation, God promised or prophesied that the child of a woman, will defeat Satan, will break Satan's head, and Satan will bruise the feet or the knee, the feet of the children or the child of a woman. Alam natin yon. So doon pa lang mismo sa Genesis chapter 3 verse 15, when it was spoken by God during the time in the Garden of Eden, nadinig kaagad yun ni Satan. Because si Satan during the time nasa Garden of Eden din, nung sinabihan yan si Adan at si Eva. Sinabihan siya mismo ng God si Satan doon sa Garden of Eden na yung anak ng babae, i-defeat ikaw, tatalunin ikaw. Babasagin niya ang kanyang ulo at ikaw naman ay i-bruise mo ang kanyang paa. Ibig sabihin, alam na alam ni Satan na ang lahi ng babae ang tatalo sa kanya. So anong ginawa ni Satan from Genesis chapter 3 hanggang Genesis chapter 6? Sinisira niya ang human DNA upang hindi makalabas ang promise, ang prophesied na anak ng babae na tatalo sa kanya. Kaya nga makikita mo doon pa mismo sa Genesis chapter 3 verse 15, nag-umpisa ang laban ni Satan at ng Panginoon, nagko-contest na sila at ang pinag-aawayan nila, ang pinagtatalunan nila na aagawin ay yung creation ng Panginoon na tao. Dahil itong creation ng Panginoon na tao na ito, na ipangako ng Panginoon through prophecy, na yung anak ng babae tatalo kay Satan. So anong gagawin ni Satan? Talagang pipigilan niya na dadami ang tao. Talagang gusto ni Satan sirain ang human race upang hindi makalabas yung anak ng babae na tatalo sa kanya. Kana anong ginawa ni Satan? Pinaasawa niya lahat ng babae sang time na yon sa mga fallen angels na kasama niya, nagrebelde kasama niya, upang makontaminate ang lahi ng tao at hindi makakalabas yung promise na anak ng babae na walang iba na si Jesus Christ, upang hindi makalabas, upang talunin siya. Kaya, nung panahon na ito sa Genesis chapter 6, iilan na lamang ang tao, ang totoong tao, ang perfect na tao na siya magamit ng Panginoon upang makalabas ang promise na anak ng babae na tatalo kay Satan. Iilan na lamang, wawalo na lamang sila. Kaya nga, kailangan ng change. Kasi kung pababayaan lamang ng Panginoon ang ganoong sirkumstansya, ang ganoong pangyayari, then humanity will become extinct or will be eradicated or mawawala in the face of the earth. Dahil 8 na lang ang naiwan. Lahat-lahat ng tao during the time, contaminated na ang human DNA. Hindi na puro human. Dahil nalahian na ng mga angels. Dahil yung mga sons of God na yon, yung mga angels na yon, na mga rebelde, ay pinag-aasawa yung mga anak ng tao. So, there is a need for a change. Kailangan ng God
gumawa ng change. Kailangan niya mag-repent so that to save humanity during that time. At kung titingnan natin, kung hindi natin maintindihan what was happening during the time, sasabihin ng mga tao, ang lupit naman pala ng God, pinatay niya lahat ng tao noon. No? At 8 na lamang ang kanyang iniwan. Bakit hindi na lamang niya pinatay yung 8 at iniwan yung mga napakaraming tao? Ano? The truth is that God is not hindi siya malupit. Ano? We have a loving God, kind and merciful. But dahil nga sa kanyang love, sa kanyang creation, dahil nga sa kanyang mercy, there was a need for him to change his mind, to repent, and to make changes sa mga nangyayari noon. Dahil kung pababayaan lamang niya, pati si Noah at ang kanyang mga anak ay makontaminate ng mga lahi ng mga angels during the time, ng mga sons of God during the time. And then, His prophesied promise na magliligtas sa humanity na tatalo kay Satan, then hindi mangyayari dahil magiging contaminated na rin yung lahi ni Noah. Naintindihan natin yun? So, there was a need for God to change His mind, to repent, so that the humanity, the human life, the created human being will be preserved, and the one that was prophesied that will defeat Satan ay makakalabas, ay makakarating sa atin sa panahong ito. Dahil kung pinabayaan lamang ng Panginoon na mangyayari yung nangyayari noong panahon na yon ng Genesis chapter 6, ay wala pong maliligtas na tao dahil nga po yung lahat ng lahi ng tao na yan ay makukontaminate ng mga angels na ginagamit ni Satan to destroy human DNA. So, anong nangyari? Sabi ng Panginoon, verse 5, no? So, nakita na natin yung overview. Bakit naganap yung flood? Dahil kung pababayaan ng Panginoon, mauubos lahat. Destroy, contaminated, makorrupt yung human being na kanyang ginawa, at mawawala na lahat. Then, mawawala na kanyang promise, lalabas yung magdi-defeat kay Satan, at ibig sabihin nun, talo siya kay Satan. No? Kaya huwag kayong magtataka, ha? Huwag kayong magtataka. Kung sasabihin nila, kukunti lang kayong mga mid-Acts 9, kukunti lang kayong mga RD na totoo. Ha? Huwag kayong magtataka. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. God always work with few people. Tingnan mo, iilan na lang yung tao ang gagamitin ng Panginoon sa panahong ito. 8 tao na lamang. Lahat ng tao noon kay Satan na. 8 na lamang ang naiwan na gagamitin ng Panginoon upang manalo pa rin siya sa contest nila ni Satan. Kaya kung andito tayo ngayon sa minority, don't be sad. Be glad. We are God's people. Dahil yung makikita natin sa Bible, yung mga tao ng Panginoon, always, throughout the Bible, kukunti lamang. Dahil dinidestroy ni Satan. Nagtatrabaho si Satan double time upang masira iya ang plano ng Panginoon. Ngunit, always ang Panginoon nag-iiwan ng kukunting tao upang manalo pa rin siya kay Satan. At alam natin yon
sa timeline ng Bible na panalo pa rin ang Panginoon. Kaya hallelujah! Yan ang katotohanan. Okay? Sabihin natin dito. Verse 5. Dito na nag-decide ang Panginoon na kanyang ililigtas yung 8 tao na naiwan noon. Tao, sila na lamang yung tao. Yung lahat ng tao na yon nando doon. Lahat ng mga ando doon noon ay half human, half evil, half angel ang mga ibang tao noon. Sila lamang ni Noah at kanyang mga anak ang perfect 100% human being. So, verse 5. And God saw the wickedness of man was great in the earth. Bakit nga ba ang wickedness ng mga tao ngayon was great in the earth? Because they are no longer human being. They are the people of Satan that was being used by Satan to destroy God's plan. Okay? And that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. So, ang nasa thinking, nasa isip at heart ng tao, ng mga half-human, half-angel during the time, ng mga Nephilim na yan, ng mga giants na yan, during the time, ay sabihin na nating evil continually. Meaning, there was no good in them. Wala kahit katiting na naiisip silang maganda, or mabait, or good. Lahat na laman ng kanilang isip at laman ng kanilang heart ay puro evil. Sabi dito, evil continually. So, because of that, to save humanity and to fulfill ng kanyang propesya na mayroong isang tao na galing sa babae na tatalo kay Satan, God should make a drastic decision during the time. God must make unpopular decision during the time. At tingnan mo, alam nyo, itong verse na to made God very unpopular. Bakit? Could you imagine killing all the people in the planet? Killing all the people in the face of the earth during the time, except 8 people. Could you imagine? Sino kayang politiko ngayon ang gagawa niyan? Talo ka. You will not become popular kung gagawin mo yan. Di ba? But God is different in His decision making. Kung hindi natin alam ang katotohanan, sabihin natin napakalupit. Hindi tayo agree with God, with what God did during the time. But pag naintindihan mo ito, you will praise God and thank Him sa kanyang ginawa na pinatay yung ibang mga lahi na yon dahil hindi na lahi ng tao lahat yon 100%. Lahi na yon ng tao at ng angel. So, we must thank God for this sa kanyang unpopular decision during the time. Sabi niya dito, verse 6, and it repented the Lord that He made man on the earth. What does it mean? Nagsisibang Panginoon? No. Ibig sabihin, God
changed his mind. It repented him. That he made man in the earth. Why? Why? There is a need for God to change his mind. Because, sabi dito, and it grieved him at his heart. What grieved God in his heart? Because their imagination is evil continually. Kaya nag-grieve ang Panginoon. Anong ibig sabihin ng grieve? Deep sorrow. Deep grief. Deep sorrow. At alam nyo, anong ibig sabihin when God, what is godly sorrow? What is godly sorrow? Godly sorrow brings repentance. Ibig sabihin, godly sorrow brings change. Okay? Bibigyan ko kayo kung paano yan dinefine ni Apostol Paul, ang godly sorrow. At this moment of time, God was sorrowful. No? He grieved. And that is godly sorrow. Because siya mismo ang nagiging nag-grieve dito. Siya ang nalulungkot. Siya ang naka-feel ng sorrow. And that is godly sorrow. And godly sorrow, according to Apostle Paul, brings repentance. Punta po tayo sa 2 Corinthians 7:10. 2 Corinthians chapter 7, verse 10. Dito po natin makita ang definition ng godly sorrow. Kung ano po ba ang dala ng godly sorrow. Sabi dito, verse 10. Sabi dito, for godly sorrow, what? Work it repentance. Work it change. So, ang God doon sa Genesis chapter 6, verse 6, nag-grieve or nag-feel ng godly sorrow. That is why that godly sorrow brings repentance, bring change. Kaya nagdala ang Panginoon ng change, at yung repentance na yon, yung change na yon is necessary to save humanity. Bakit? Kasi kung hindi yun gagawin ng Panginoon, definitely, yung 8 people na naiwan ay makontaminate din ng lahi ng mga fallen angels at matatalo ang Panginoon sa contest nila ni Satan. Dahil hindi na makakalabas ang promise, ang prophesied Savior ng humanity na walang iba kundi si Jesus Christ. Kaya prinotektahan ng Panginoon yung 8 taong naiwan by way of being sorrowful. And that sorrow brings repentance, brings a change in his mind. At ano yung nagdinala yung change ng kanyang mind? Papatayin niya yung mga hindi tunay na tao para ma-preserve sila ni Noah na tunay na mga tao. Yun yung repentance noon ng Panginoon. Godly sorrow that brings repentance, change in his action. Okay? So, naintindihan na natin kung bakit nagrepent ang Panginoon to save humanity. That is why every time God will repent, it brings salvation and deliverance. At this moment of time, deliverance of humanity, of the human race. But later on, every time sa mga susunod natin titingnan ng mga verses, every time God will repent, it will bring deliverance and salvation to His chosen people, Israel. Okay?
So, kaya there was a necessity during the time for God to repent, to change His mind, to be sorrowful, to be godly sorrow, so that He can bring change or repentance to His, what we call this, decision making, so that He can bring deliverance to humanity, so that He can deliver humanity from being extinct or eradicated from the face of the earth. Tingnan mo, kaganda ng ginawa ng Panginoon nung pagpatay niya ng mga lahat ng tao na yon na hindi naman 100% tao, kundi mga Nephilim or mga nalahian ng mga sons of God or mga fallen angels during the time. Okay, so at this moment of time, yung ginawa yan ng Panginoon, sabi niya dito, and it repented the Lord that He made man on the earth, and it grieved Him at His heart. Verse 7, and the Lord said, I will destroy. Ito na yung kanyang pag-change ng mind. Okay? Ng kanyang plano. Sabi niya, I will destroy man, whom I have created from the face of the earth, both man and beast, and the creeping thing, and the fowls of the air, for it repented me that I have made them. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Okay? But Noah found grace in the eyes of the Lord. These are the generation of Noah. Noah was a just man and perfect in his generation. Perfect in his generation. Perfect ba si Noah? Hindi. Definitely, may mali siya, may kasalanan siya. This verse means also that at the time, Noah was a perfect human being. Hindi pa nalahian ang kanyang DNA, hindi pa nasira ng lahi ng mga angels. Ano? And Noah begot 3 sons, Ham, Shem, Ham, and Japhet, at yung kanyang mga 3 asawa ng kanyang mga anak. Kaya 80 tao yung naligtas during the time. So that God can fulfill His prophesied promise na lalabas yung taong tatalo kay Satan. At lumabas nga in the person of Jesus Christ sa lahi ni Jacob. Abraham, Isaac, at Jacob. Dahil nga alam natin, kahit remnant, kahit kukunti palagi ang sa Panginoon. But power-wise, no? When it comes to contest of power, talagang panalo, always winner po ang ating Panginoon. God always won always, no? Sa contest na yan, when it comes to power, sa contest nila ni Satan. Okay? So, nakita natin yon na nanalo ang Panginoon. So, to prove to you, no, para i-prove sa inyo, through the Word of God, na yung every time God will repent, nagdadala po yun ng salvation at deliverance. Kagaya nito, nagrepent ang Panginoon, akala natin, 8 na lang ang natira, pero actually, nagdala yun ng salvation at deliverance sa humanity, ng human being. Bakit? Kasi po, kung hindi nga gumawa ng repentance, hindi nga nagrepent ang Panginoon, hindi siya nag-grieve ng godly sorrow that works repentance, talagang masisira na yung human race, hindi na makakalabas yung Savior, talo na siya kay Satan. So kaya nga, yung napangyari na yon, nagdala ng kaligtasan, salvation, no, sa atin, sa Panginoon at sa human race. Dahil nga, umabot pa sa atin hanggang ngayon, di ba?
Dahil always nga panalo ang Panginoon dahil kahit kukunti na lamang yung tao na naiwan sa Kanya. At alam mo, maraming instances yun. Sa panahon nila Elijah, iilan na lang yung sa Kanya. Si Elijah na lang, kontra lahat ng propeta nila. 300 prophets versus 1. Ilan na lang tao ng Panginoon sabi doon. Kukunti na lamang remnant. But panalo pa rin ang Panginoon. Kaya huwag kayo mag-alala kung konti lang tayong mga RD, mid-Acts 9, na totoong nagtuturo ng salita ng Panginoon. Kahit marami pa yung mga mukhang dispensationalist, kahit marami pa yung mga sinasabi nilang mga denomination, religion, tayo pa rin ang tama. Tayo pa rin ang panalo dahil ang Panginoon ang may hawak sa atin. Pabayaan mo yung mga mukhang dispensationalist na yan. Kaya nga binago ko na yung aral natin kasi pabayaan mo yan sila. Ha? Kahit dumami pa sila ng dumami, tanda lang yun na hindi sila ang tama dahil ang kukunti always sa Bible, yan yung sa Panginoon. So, ngayon, papakita ko sa inyo, first, ipapakita ko sa inyo kung bakit ang Panginoon always salvation at deliverance pag ang Panginoon na ang mag-repent, pag ang Panginoon mag-change ng kanyang mind, no? Ng kanyang action, ng kanyang plan, bakit salvation and deliverance ang dala? Saan ba nanggagaling itong repentance ng Panginoon? Okay, please, pupunta po kayo sa inyong mga Bible sa Psalms chapter 106 verse 44. Psalms 106 verse 44. Ito po yun. Pakibasa po ninyo dyan. Psalms 106 verse 44. Nevertheless, tama ba? Nevertheless, he regarded their affliction when he heard their cry. Ibig sabihin, Israel, yung kanyang mga covenanted people, when they cried unto the Lord, he regarded their affliction, kung sinasakit sila. Verse 45, and he remembered for them his covenant. Pagka yung Jewish people, yung Israel, ay afflicted ng ibang nation or kung ano man, then they will cry unto the Lord. God will remember their covenant, their agreement. Then sabi dito, and repented according to the multitude of His mercies. So, every time God will repent, it is according to the multitude of His mercies. Kaya nga deliverance yung dala Kasi pag yung ang Panginoon na ay mag-change ng kanyang mind, mag-repent, ay dahil yon sa kanyang awa, dahil sa kanyang mercy. Kaya kung ikaw ang naaawa, anong gagawin mo? I-deliver mo sila sa kanilang affliction. Salvation yung dala dahil nga, yung repent na yan, yung pag-change ng mind ng Panginoon, ay according yon sa kanyang multitude of mercies. Kayo nga ba? Ano nga ba kaya ang dala ng mercy? Hindi ba salvation? Today, in this dispensation of the grace of God, we are saved because of God's grace and mercy. Naawa lamang siya sa atin.
Kaya nga, ang kaligtasan ay ginawa na lamang niyang libre sa pamamaraan na lamang ng ating pananampalataya sa DBR ni Jesus Christ. Kaya nga, dahil yan sa kanyang multitude of mercy. Okay? Kaya every time God will repent, it brings salvation and deliverance because His change of mind, kapag siya ay nag-change of mind, it is according to His multitude of mercies. Kaganda, no? No. So ngayon, ipapakita natin, titingnan natin sa Biblia, na kapag yung God ay mag-repent, ay talagang salvation at deliverance ang mangyayari or ang dala. Exodus chapter 32. Exodus chapter 2, 32. Verse, hindi na tayo magtatagal, ano? Kasi medyo matagal na rin yung oras natin. Pero kung okay pa naman kayo dyan, wala akong problema. Marami pa akong mga verses na ipapatunay. Exodus chapter 2 verse, umpisa natin verse 5. 32 verse 5. Pero yung pinaka-verse dito is verse 14. So, umpisa natin para maintindihan natin pangyari dito. Umpisa natin verse 5. Sabi dito, and when Aaron saw it, he built an altar before it, and Aaron made proclamation and said, tomorrow is the feast of the Lord. And they rose up early in the morning, on the morrow, and offered burnt offerings, and brought peace offerings, and the people sat down to eat and to drink. Verse 7, and the Lord said unto Moses, go, get thee down, kasi, for thy people which thou broughtest out of the land of Egypt have corrupted themselves. They have turned aside quickly out of the way I commanded them. They have made them a molten calf and have worshipped it and have sacrificed thereunto. So, ang nangyayari nito, habang na si Moses ando doon sa Mount Sinai, yung mga tao naman, sa pamumuno ni Aaron doon na iwan sa wilderness, gumawa sila ng molten image of calf. Ano? At nagsamba sila doon sa molten image ng calf na yon. At alam nyo ba niya yung image ng calf na yan ay si Lucifer yan? Si Satan yan? Kasi si Satan, yan yung isang mukha ni Satan, yung calf. Ano? So, naalaman ngayon ng Panginoon at sinabihan ng Panginoon si Moses. At ganito yung sanabi ng Panginoon sa kanyang galit. Sabi dito, verse 9, and the Lord said unto Moses, I have seen this people, and behold, it is a stiff-necked people. So sinabihan ng Panginoon si Moses, Moses, alam mo itong mga tao na ito, Israel na to, yung anak ni Jacob, napakatigas ng kanilang tingkoy, yung kanilang batok. Okay? Verse 10, now therefore let me alone, that my wrath may wax hot against them, and that I may consume them, and I will make thee a great nation. Nako, nakakatakot ito. Kasi sabi ng Panginoon, Moses, pabayaan mo lang ako, ha? Na ang galit ko uminit ng uminit kontra sa mga taong ito. At akin silang papatayin lahat. Alam mo ba yung the word nga consume? Ikukonsumo ko sila lahat. Ibig sabihin, papatayin ko sila lahat. And you, Moses, ikaw na ang gagawin kong great nation. So, yung plano ng Panginoon, patayin niya lahat ng Israel, lahat ng tao sa Israel, iiwanan na lamang niya si Moses at lahat ng kanyang family. At si Moses na ang gagawin niyang great nation, hindi na si Israel. Bakit?
dahil napakalaki ng kasalanan ng Israel. Nagsamba sila sa rebolto ng molten image ng calf na walang iba yon, si Satan yon. Kaya hindi basta-basta ang kasalanan yon. Yung sabi ng Panginoon, papatayin ko sila sa lahat. Yung word na consume means God will kill them all. Okay? And he turned to Moses and said to Moses, "You, Moses, ikaw na ang gagawin kong great nation." Papalitan na sana ng Panginoon si Jacob, si Israel. Yung lahi na lang sana ni Moses yung gawin yang great nation. But anong nangyari? Anong nangyari? Sabi ni Moses, "And Moses besought the Lord." Verse 11. Anong ibig sabihin ng besought? Kanyang ni-request or ano sa Tagalog yung besought? Kanyang umapila siya sa Panginoon. Umapil siya sa Panginoon. At sabi niya, "Lord, why does thy wrath wax hot against thy people?" Bakit ba uminit talaga yung galit mo sa iyong mga tao? Which thou hast brought forth out of the land of Egypt, na dinala mo galing sa lupa ng Ehipto. With great power. Referring sa ginawa ng Panginoon na kanyang na-dry yung Red Sea upang lamang madaan yung Israel doon. Verse 12. "Wherefore should the Egyptians speak and say, For mischief did he bring them out to slay them in the mountains and consume them from the face of the earth." Face of the earth na naman. "Turn from thy fierce wrath and repent." Grabe si Moses, ano? Inuutusan ni Moses yung Panginoon. Besought pala. Nag-apila pala siya. Sabi niya, "Lord, tumalikod ka sa kanya, sa iyong plano. At mag-change ka na iyong mind. Mag-change ka sa gagawin mo against thy people." Then, ni-remind ni Moses ang Panginoon ng kanyang covenant sa Israel. Verse 13, "Remember Abraham, Isaac, and Israel, thy servants, to whom thou swearest by thine own self, and said unto them, I will multiply your seeds as the stars of heaven, and all the land I have spoken of will I give thee. I give unto you, unto your seed, and they shall inherit it forever." Magaling naman talaga si Moses. Moses, actually, good in appealing. Magaling talaga si Moses besought, no, or umapila, or humingi ng tawad sa Panginoon. Sabi niya, "Lord, kung papatayin mo sila, tatawanan tayo ng Ehipto." Yon, dinala sila ng kanilang Panginoon dahil nga sa kanilang kasalanan at patayin sila doon sa disyerto. Sabi ni Moses, tatawanan tayo ng mga Ehipto. At sabi pa ni Moses, "Lord, alalahanin mo. Meron kang covenant kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. At ang covenant na yon na sinabi mo, na yung lupa na promise ko sa inyo, ibibigay ko sa iyong mga lahi. Paano mangyayari yon, Lord, kung papatayin mo sila?" Then verse 14, anong sabi dito? "And the Lord repented, and the Lord changed his mind." Menatoya. "And the Lord repented, changed his mind of the evil." Ito, tandaan nyo, ang Lord hindi gumawa ng evil. Ang gumawa ng evil ang Israel. Nagsamba sila sa maling Diyos, sa molten calf. Kaya evil yon in the sight of God. And because of God, papatayin sila sana ng Panginoon. Yung gagawin sa kanila ng Panginoon na pagpatay sa kanila, evil yon in the sense na it was an action
na mauubos sila lahat. Bayad yon sa kanilang, o parusa yon sa kanilang evil na ginawa sa Panginoon. So, sila yung gumawa ng evil. Ha? I-judge lang sila ng Panginoon dahil sa ginawa nilang evil. Kaya yung pagpatay, talagang hindi maganda yon. Dahil nga papatayin nga sila. Pero dahil yon sa kasalanan nila, God remain just kahit napatayin niya yon, yung Israel. Dahil nga sila yung magkasalanan. Tandaan natin yan. Hindi gagawa ang God ng evil. Hindi siya nag-create ng evil. That evil na gagawin sa kanila ng Panginoon because of the evil that they ginawa nila sa Panginoon. So, ano ginawa ng Lord? Nag-repent ang Panginoon. And because of that change, ano nangyari? Ang resulta, salvation, kaligtasan, deliverance from the wrath of God. Kita natin? Ha? So, every time God will repent, it brings salvation and deliverance. Because repentance of God, nanggagaling according to His multiple of mercies. Multiple of mercy. Okay? So, marami pa po akong mga example dyan. Marami pa po akong mga example na pag ang God ang mag-repent ay it brings salvation and deliverance to the Jewish people. At this moment of time na ginagawa na niyo yung prophetic program niya sa Israel, always, pag nag-repent siya, deliverance sa kanyang covenanted people, Israel. Kagaya nyon, bigyan ko kayo ng isa pang example. Noong yung angel of the Lord, pinapatay niya yung mga tao, mga Hudiyo. Dahil nga sa kasalanan ni David, sa 2 Samuel chapter 24 verse 16. Sa 2 Samuel chapter 24, na si David nag-conduct ng census sa lahat ng military na kanyang mga tao doon sa Israel. At because of that, there were 8,000 mighty men of valor sa Israel at meron ding 5,000 mighty men of valor that can go to war na mga tauhan ni David. And because of that, pride came in unto David. Creep in unto David ang pride. And because of that, God was angry unto David. And David, given 3 choices kung anong judgment ng Panginoon sa kanila. Matatalo siya sa laban, or magkasakit, mamamatay yung pestilence sa kanilang lugar sa Israel, at pinili na lamang ni David yung pestilence. Then, nagpadala ang God ng angel na papatay ng mga tao na mga Hudiyo. And there were 70,000 Jewish people died during the time. But, nung pupunta na yung angel ng kamatayan doon sa Jerusalem to kill further people, to kill more people, Jewish people, anong nangyari? 2 Samuel 24:16. 2 Samuel 24:16. Second Samuel 24:16. Nagbago. Sabi dito, and when the angel stretched out his hand upon Jerusalem to destroy it, the Lord repented him of the evil. Again, the Lord repented him of the evil. And he said to the angel that destroyed the people, it is enough. Stay
now thine hand. And the angel of the Lord was by the threshing place of Araunah the Jebusite. Kita nyo? God repented, and it brings salvation. It brought salvation unto the Jewish people. Natigil ang pagpatay sa mga Jewish during the time because of sin of David. Tumigil ang angel because God changed his mind. Imbis na, instead na ipapatay pa niya, tumigil siya. Sabi na, tama na ito. Tama na ito. It is because of his multitude of mercy that God repented of killing Jewish people during the time because of David's sin na nakumit. That is why every time God repented, it brings salvation and deliverance. So, next week, titingnan naman natin yung iba pang mga repentance sa Bible. Ibang-iba yon kaysa ang God ang mag-repent. Pag ang God ang nag-repent, it is always menatoya or a change of mind or a change of action na dapat niyang gagawin. Thank you so much sa inyo mga kapatid for joining us sa ating Bible study sa gabing ito. Salamat po sa inyo at sa mga friends po namin andidiyan. Thank you so much sa inyong sa inyong patience, no? Sa pakikinig, at umabot po tayo yata ng mahigit 1 oras. Hindi na po natin namalayan kasi po ang sarap talaga mag-aral ng salita ng Panginoon, no? Hindi po natin ma-describe yung joy deep inside. Lalo na po kung mayroong isang tao na maligtas sa gospel of the grace of God. Talaga naman po tumatalon ang aking puso sa tuwa pag may nabalitaan ako na mayroong isang tao na naligtas sa gospel of the grace of God. Yan po ang prayer ko kahit sa aking mga kamag-anak, sa aking mga mahal sa buhay, na sana po ay makakarating din sila sa kaligtasan. No? At alam ko na yan din po ang inyong prayer sa inyo din po mga mahal sa buhay, na makarating din po sila, malaman din po nila yung tamang pamamaraan ng kaligtasan ng Panginoon sa panahon na ito ng dispensation of the grace of God. I am praying po sa aking mga kapatid, sa aking mga pamangkin, sa aking mga kamag-anak, lalo na po diyan sa kabilang island, diyan sa Negros Occidental, sa akin po mga mahal sa buhay diyan. Nagpe-pray po talaga ako na sana po ay maligtas kayo at magkita-kita po tayo sa heaven in the near future. At alam ko rin po, ako po, alam nyo, sa mga kapatid ko dito sa body ni Christ, sabik na sabik po ako na makita din po kayo doon sa panahon na yan. We will have a good time up there pag nangyari na po yung rapture, pag dinala na po tayo ng ating Panginoon doon sa ating eternal abode na walang iba kundi ang heaven. Thank you so much sa inyo mga kapatid, sa aming mga friends na nakisabay po, nag-join sa ating Bible study. And before we end, ako po, sasabihin ko po ulit na paano maligtas sa panahon ito ng dispensation of the grace of God. Wala po kayong ibang gagawin kundi ang mananampalataya na si Jesus Christ ay namatay, bayad po ng ating mga kasalanan according to the scriptures, at siya po ay inilibing at nabuhay po muli sa pangatlong araw upang tayo po ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Let us pray and end this Bible study. Ama na banal, salamat po sa aming mga kapatid. Salamat po unang-una na ikaw po ay nagbigay sa amin ng panahon upang makapagpatuloy sa Bible study, sa aming mga kapatid na nagbigay ng kanilang mga precious time upang kami po ay magkasabay sa pag-aaral ngayong gabi na ito. At sa aming mga friends na makaka-join din po, makapanood pa after this program, at lalong-lalo na po sa yung mga salita na
nagamit sa gabing ito upang ang iyo pong aral tungkol sa repentance ay amin pong maintindihan at may turo din po sa gabing ito. At sana po sa gabing ito, sa ulit, yung pangalan po ang na-lift up sa aming pag-aaral. Wala po kaming kakayahan, wala kaming intellect, wala kami pong power upang may turo po ito. Ngunit salamat na ginawa mo kaming mga ambassadors sa panahon na ito ng dispensation of the grace of God, at nagiging party po kami sa Ministry of Reconciliation na iyong ginagawa ngayon sa buong mundo upang po ma-reconcile pabalik sa iyo ang iyong creation, lalo na po ang humanity. Thank you so much for that opportunity, and we thank you in the name of the Lord Jesus Christ. Amen.